Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga tagapaginig ng salita ng Diyos. Mga nagmamahal sa Diyos, mga kapatiran ng mga tinawag ng ating Diyos at ang mga tatawagin pa. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay mag-ingat po tayo sa mga lumalabas na mga false teacher o propeta. Sila ang nagsasabi na galing daw sila sa Diyos. Ang kanilang binabahagi o galing sila sa Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? I-test daw po natin sila kung talagang galing sila sa Diyos o hindi. Malalaman po natin sa kanilang bunga ang pagiging matuwid, ang pagiging banal. Susubukan muna daw po natin sila o sino mang mangangaral kung sila ay may malawak na pag-iisip. Dapat nakatanim sa kanilang puso't isipan ang salita ng Diyos. Makikita sa kanyang buhay ang pagiging matuwid, pagiging banal, hindi mapagmataas at mapagmahal sa kapwa. So dapat na po tayong binalaan ng Panginoong Hesus na marami ang darating sa pangalan niya. Mga bulaang guro o propeta. Lumalapit sila na parang tupa, na maamong tupa ang mukha. Mukhang mabait, ngunit ang nasa puso ay puno ng kasamaan. May lumabas ngayon ng isang babae o binabae. Ito po ay nakikita na natin sa social media na sinasabi niya na ang mga naghahayag ng mabuting balita tulad nila Ian Akda, Pastor Gab Bueno, Celestial, Pastor CJ ay mga false teacher daw. So alam naman natin o sa mga nagtataglay ng Espiritu ni Jesus kung sino ang sasabi ng totoo. Ito ang isang palatandaan kung siya ay nasa Diyos o kasama ng Diyos. Dapat alam niyang ibahagi ang salita ng Diyos. Marami siyang verse na alam. Ito ay nasa isip niya. Kahit hindi binabasa sa Biblia, dahil sabi ng Diyos, ito ay itatanim niya sa ating puso. Isusulat nito sa ating puso. Kaya dapat nasa isipan na natin ito. O ang mga nasa panig ng Diyos. Huwag niyo kaagad siyang paniwalaan. Ang mga nagsasabing false teacher daw ang tinuturo niya. Wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ibang Espiritu ang nasa kanya. Nagpaparatang ng hindi o walang katotohanan. So alamin po natin ang katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Roma 8 verse 32. Nalalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So tandaan po lagi natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus nung narito pa siya sa lupa. Na iniwan niya ang banal na aklat, ang Biblia, upang ating suriin, pag-aralan, pakinggan ang mga naghayag tungkol kay Jesus, na ito po ay nanggaling lamang sa Biblia. Sapagkat ito po ang lahat, ang ating sandigan, ang sandigan ng katotohanan, na ito po ay sinulat ng mga propeta, na alagad ni Jesus, na ito ay magpapatunay na totoo. Nagpatotoo na ang Panginoong Hesus, nagpatotoo na rin po ang ating Diyos Ama. Noon si Jesus ay narito pa sa lupa, narinig po ng mga alagad ito at ng mga tao na siya po ay ang Panginoong Hesus ang minamahal na anak ng Diyos. Siya ang bumubuhay ng patay. Siya ang magpapagaling ng mga may sakit, mga ketong o anumang sakit ang meron sa atin o meron sa mga tao. Kaya niyang pagalingin, maging ang bulag, mga lumpo, pilay, pipi o bingi. Maging ang aking buhay, ang ating buhay ay kanya niyang ibalik. So magtiwala lamang po tayo sa ating Diyos. Ang gusto lamang ng mga false teacher na ito ay may lihis tayo sa katotohanan, ang mga taong nakikinig sa kanya
At sa gayon ay kumita siya sa social media at makilala ng mga taong masama ang isipan o mga hangarin na lihis sa katotohanan. So mag-ingat po tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus bago siya umalis dito sa lupa, bago siya umakyat sa langit. Alam na po natin kung saan siya nanggaling. Siya po ay galing sa ating Diyos Ama. Alam niyo na kung kapag ang isang nilalang ay galing sa taas, siya po ay Espiritu. At ang Panginoong Hesus, siya po ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Marami na pong nagpatotoo, hindi lamang po ang mga propeta, mga disipulo ng Panginoon. Marami pa po. So, sinasabi ng Biblia, 2 man o 3 na nagpapatotoo, ito po ay totoo. Kapag isa lang ang patotoo, hindi dapat natin paniwalaan. Pero sa dami ng nagpatotoo, ito po ay ang katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3 verse 16. At ang makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan papalaya sa atin. Katotohanan po ang salita ng Diyos na sinasabi sa Biblia. At kay Jesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa Acts 4 verse 12, Gawa 4:12. Sapagkat sa silong ng langit, tanging ang pangalan lamang niya ang binigay ng Ama para sa ikaliligtas ng lahat. At sa John 1 verse 12, kaya't ang sinumang nanalig at tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos. Kung kayo po ay hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, humingi po kayo ng tawad sa Diyos. Kayo po ay aking ipapanalangin. Sumunod lang po kayo sa aking panalangin. Kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay at nang maranasan niyo din po ang paggalaw ng Diyos at ng Kanyang banal na Espiritu Santo at malaman ninyo ang katotohanan, malaman niyo na mayroong banal nga na Diyos na siyang nag-iingat sa atin, magbibigay ng blessing. At di natin haalalahanin pa ang bukas. So sumunod po kayo sa aking panalangin. Sa ating panalangin sa Diyos Ama na nasa langit. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ikaw ay Espiritu, ikaw ay banal na Diyos na dapat naming igalang banal habang kami nabubuhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Tawaran mo kami, aming Ama na nasa langit. Sa lahat ng mga pagsalansang namin sa iyo, lahat ng mga pagkakamaling nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa, maging sa mga pagkukulang namin. Linisin mo ang aming puso't isipan. Pumasok ka sa aming puso. Ikaw ang aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Ang siyang namatay, ikatlong araw, ikaw ay nabuhay. Ikaw ang anak ng Diyos, ang Diyos na nasa langit. Malayang kumilos ang banal mo Espiritu sa oras nito, Panginoon. Tinatanggap ka namin bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Salamat po, aming Ama na sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung kayo po ay sumunod sa ating panalangin, kayo po ay isang anak na ng Diyos. Kayo po ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang pananalig natin ay nasa Diyos. Naniniwala po tayo na ang salita niya ay galing sa Kanya, ang Biblia. Ang nilalaman po nito ay galing sa Diyos, na Kanyang hiningahan upang tayo ay magkaroon ng buhay. Upang ipamuhay natin ang salita ng Diyos, ay tayo ay maging matuwid at maging banal na katulad niya. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat po sa mga nakinig. Naway nabigyan po kayo ng karunungan sa oras na ito. Palain kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat ng may mga sakit ay gagaling, the mighty name of Jesus. Amen. God bless po.